demokrasya, demokrasi unsa kini kaimportante, kagawasan sa pagsulti, pagpahayag sa atong pagpati, kagawasan alang kanimo o sa imong mga anak, kagawasan alang sa imong mga apo. Demokrasya, demokrasi. Unsa ka importante, mga kababayan ng mga Pilipino. Ang atong real talk karon may tungod ni sa demokrasi nato sa Pilipinas. Nagsubaybay ba mo mga kaigsunan sa mga panghitabo sa atong nasod karon? Ako nagsubaybay di ko mga kaigsunan mga balita bisan sa international, CNN, ILTV o uban pang mga international broadcast may tungod sa panghitabo dito sa Iran o Israel o Amerika na apektado po atong nasod nga karon tibok daghan mga kanasuran nga napiktuhan sa ekonomiya. Pero ang atong sentro sa isgot karon ang atong demokrasi. Lahi po ng ekonomiya, lahi po ng demokrasya mga kaigsunan. Importante kini demokrasya tungod kay naglangkob kini sa atong kagawasan. Sa pag-istorya, pagsulti, nga og naatay makita nga mga anomalya sa panggobyerno, like corruption, makaistorya ta, may kagawasan ta sa pag-istorya. Tungod kay naatay freedom of speech. Ang problema karon mga kaigsuonan sa ato nga kita na amagin mo makita magin niyo sa mga social media, gihinay-hinay na og tuok ang ato ang demokrasya, especially sa tong freedom of speech. Hinay-hinay na, pagkasuhan na ang mga magpahayag sa ilahang mga damdamin diha sa social media, sa Facebook, sa YouTube. So, delikado na ni siya makaigsunan. Unya, makita nimo ang lihok karon sa ato ang pangagamhanan nga tanan nga ahensya sa pangagamhanan influensyado na no sa agahom nga atong gidudahan. Dudahan no. Pero grabe man ang isyu. Dili man kay di ta magduda tungod kay daghan man nagpagawa og mga testimonya, 18 Marines, si Go mismo, si Romualdez nagkuha na gyud no, nagsulti na gyud. No, ang presidente nila may wa mo sulti. Pero daghan na kay nagistorya. Si Agotisa unya nisunod na po dayon ang 18 Marines, unya si Go nagistorya na pod. O lately lang si Romualdez nga gituohan usa sa mga masterminds. Insulti na pod no nga dili kuno siya ang mastermind. No na ako no gikan kuno sa executive. Kinsa man ang executive nga automatic man na og tibalota o naatay kaalam. Ang executive sa ato ang balaod, batakang balaod, wala may lain kundi ang presidente. So nagpasabot nga gitudlo niya ang presidente. So kanang kita nga mga Pilipino, nga mga individual nga mga Pilipino, natay concern, anay kay naabay tay mga anak, natay future nga mga apo. Kung saan naman lang atong nasod kung sagdaan na nato ni mga tawahana. So kita nga mga mayukmok sa susidad,
pakahimo ta sa pag voice out sa ato ang naramdaman, atong pagbati o sa atong makita nga delikado. Okay, kita man ang gobyerno, mga tao man ang gobyerno, dili man kining namuno nato. So kung naatay mahimo nga mga Pilipino individual unsay mahimo nato, kini akong gihimo. Ako naghihimo tungod kay concern ko sa akong sa ugma sa nabilin para akong kinabuhi nga naatay kagawasan kay demokrasya man nga to ang nasod, under man sa demokrasya. Labos sa tanan itong mga anak nga padulong pa mga minyo, mag-apo pa unsa may ilahang dangatan sa ulahing mga adlaw kung kanang magpadayon ning korupsyon sa Pilipinas nga nisadsad na nga to ang ekonomiya, labi na kanapoy mga crisis nya, grabe nang inutangay o nya sumala pa sa mga isyu, ha, dili ni ako na mga isyu man mismo diha sa naghanag kayo din sa social media, nagpagawas nga legit po nila nga mga sources nga naay binayaray diha sa kining kongreso aron na gyud matuman nilang political agenda. Nya gamit may tag ilahang kwarta nga gamit, dili man ilang kuling kwarta gikan man sa kaban ng bayan, kwarta sa gobyerno, kwarta na sa mga tao nga para unta sa mga tao, para unta na sa naglisod na kaya nga mga Pilipino nga wa ika bayad og hospital nga nagsakit, mga seniors o mga nagsakit na nga mga Pilipino, mga pobre, kuhaon pa nilang budget sa PhilHealth nga para ilaan unta na ihatag unta na para sa tabang sa mga kabus nga mga masakiton. Kikuha na ubang mga budgets para nga magamit nila sila kagalingon nga political agenda. Labi na gyud sa impeachment, grabe ginastuhay na din na milyon-milyon. Unya unsa may tuyo na ilaharam ng political nga agenda, dili man na sa mga tao mingon sila para sa asang bayan ng Pilipino, dili man na tinuod, ilaharam man na. Pipila ra sila na, o napipila nila supporters, pero dili tanang tao sa Pilipinas. Mas daghan nga siguro ang supak ana. Mao na ang kita nga mga ordinaryo nga Pilipino, usay may mahimo na to batok ining murag nagsugod na nga martial law, no, kanang kitawag na to og silent martial law. Sa una panahon sa iyang amahan, ang martial law gipakanaog, gideklarar og unya wa nay makasulti batok sa gobyerno. Mga estasyonan nakaabot mo ka, bata pa ko na, no, 1880s na na ko'y buot, nag-eskwela na ko high school sa corona, no, ako murag diha na mag-college tingali na, pero wa makayo ko na to pamakay social media ato, mga balita, TV, radyo, pero nakadungog ko na nga wala na kagawasan. Mga estasyonan gipang sarado, mga estasyonan nga magkomentaryo batok sa gobyerno sarado, mga magsulti batok sa gobyerno may social media to so na, mga radyo, mga usay ko radyo na gito so na pasulti sa radyo, dakpon nila priso. So karon niya sa ato naapod mga television o mga kuan nga labi na gyud sa social media, ilang ipandakop na karon, no, ang NBI karon mao na trabaho sa NBI, no, ilan na ipandakop ang magsulti o batok sa gobyerno diha sa social media. So this is now a beginning of silent martial law, no, kuhaan na o katungod ang mga tao sa pag-express sa ilahang feelings. So kulba na nay magsuon, kuyawan na ta ni muna nay giingon nga padung na ta ni sa tinuod siguro ang martial law. I don't know, no, muna nga magmatsyag tayo soon o sa atong mahimo, sulti ta kay para sa ato ang nabilin nga kinabuhi o para sa atong kaugmaon sa atong mga anak, mga apo na to. Kaya unsan man lay dangatan sa Pilipinas, no, kadako ang utang unya ang ilahang paggasto, grabe unya para ra gyud sila kagulingong political agenda. Dili para sa mga tao, may tagigasto para sa mga tabang sa karon naglisod ng mga tao karon, daghan man naglisod karon. Wala ta kibalo kay wa magibalita, pero ug imo ko na sa crisis karon daghan ang walay kaon karon mga kaigsunan. Daghan nang di makakaon o katulos sa kadlaw, no, kung tuyoon nila mukaon kanang mukaon sila kay moinanda nila gawa sa amo nga sa mo skip kaon kay tungod sa among panlawas.
So daghan na kayong gutom karon igsoon, labi na sa mga bata. Luoy kayo pero walay gihimo ang gobyerno kay ang budget wala naman, no? Wala pa man ganit nila panghuaan ng excise tax mga kwan kay kung sa ilang tuyo na ano pa nila panghuaan nga para manuntan na sa mga tao aron makibsan ang kalisod at maka-income ng mga mamasahero diha nga mga tricycle, mga jeep. Taas na kay gasolina pero wala nila buhata. Nganong wala buhata I don't know. Nganong wa pa nila kuhaan ng tax diha na aron nga maubos ng presyo. So muna mga igsonan nga atong himuon ang atong mahimo isip mga kaning simple nga mga mamamayan Pilipino. Siguro dito sa pag-istorya aron nga kinsa tong parehan ako ideolohiya magkausa ta, no? Atong mga komentaryo din sa social media magkausa, madungog ang atong tingog bisag bulag-bulag ta pero daghan ang nagpagawas ini makadungog ang uban unya mo sentimento mo uyon pud sila tud milyon-milyon tang magkauyon siguro sa kadlaw pakahios sarata, no? Batok ining mga tao nga gustong mo hari unya tukon ng atong kagawasan atong demokrasya, no? So hinaot pa mga igsoon nga kining video makatabang og padasig sa mga tao naghilom-hilom kay matud pa sa usa ka sinultian na siya nga nasayod alang sa maayo unya walay gibuhat alang nini siya dili ang ilhon nga tinuod nga lumulupyo sa nasod. So thank you very much for watching and I hope this can give you inspiration. Thank you for watching. Please follow and share, subscribe.